Gitnaan. Salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Mahal na Panginoon, hindi man po kami karapat-dapat. Hallelujah. Sa kaligtasan ito, ngunit salamat. Binigyan mo kami ng pagkakataong makilala ka. Naming dalangin sa aming pakikinig ng iyong mga banal na salita. Buksan mo ang aming puso, mahal na Panginoon, aming pangunawa. Lubos naming maunawa ng kalooban mo, mahal na Panginoon. Anoint thy words, O God. Put thy words in my mouth. Leading prayer, beloved, honorable pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang, balakid sa aming pakikinig. Cast down right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na abot ng langit. Sabi ng Biblia, clap your hands, holy people, and shout unto God with the voice of triumph. Ipalakpak daw po natin ng ating mga kamay at kasabay ng pagsingaw ng tinig ng may pagtatagumpay. Sapagkat tayong mga anak ng mahal na Panginoon, atin palagi minamahal ko ang tagumpay sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Wala pong digmaan, amen, na hindi po natin kayang pagtagumpayan. Walang pagsubok, walang hamon sa buhay na hindi kaya nating mapagtagumpayan basta't kasama natin palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano't ano man ang mangyari, manatili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. First and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Strand Almeda, and our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Love also and respect to the beloved children, all blessed Almeda family, sa mga anak, apot, manugang ng ating kagalang-galang na pastor, na kasalukuyang inatasan ng mahal na Panginoon pang mga siwa ng kanyang banal na gawain, mga minamahal. Kahit gayon na lamang pong ating panalangin na sila'y patuloy na gabayan, patnubayan, langisan ng ating mahal na Panginoon para po sa ikalalago ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagkat batid natin na hindi po biro ang tungkulin na nakaatang sa kanilang balikat. Hindi po ganun kagaan yung mga responsibilidad na kanilang ginagampanan. Kaya't kailangan nila ng prayer, mga minamahal natin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At pleasant afternoon po sa inyo pong lahat. Sa lahat po nating mga webcast viewers around the globe. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayang dagat. At maging sa lahat po ng ating mga kapatid na Muslim dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga, Western Mindanao. At sa mga katuwang sa banal na basa ng Diyos, beloved co-workers, beloved co-preachers, sa lahat ng ating mga beloved musician, beloved choirs, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya, mga minamahal na narito ngayon, ay magandang hapon po, minamahal sa inyo po lahat. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At kumusta na po kayo, minamahal? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan, taglay ang pagpapala, taglay ang biyaya na galing sa ating mahal na Panginoong, kalakasan, kalusugan, sa ating mga pisikal na katawan, mga minamahal, kapayapaan, kagalakan sa ating mga puso't kaisipan, yung lahat, mga minamahal, ay bunga ng pag-ibig at kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, ihanda po natin ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalatigit sa lahat. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic. Life with a total commitment. Life with a total commitment. Yung buhay, mga minamahal, na ganap na ilinaan, buhay na itinalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. It means that is total surrender. Once na ilagak mo ang buong buhay mo sa Panginoon, italaga mo ang buong buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, isusuko mo ang lahat sa iyo. Ibibigay mo ang lahat sa iyo. Ititiwala mo ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pag-aralan po natin, mga minamahal ko, ang topiko ito, mga minamahal ng Diyos, ang magbigay sa atin ng malawak na pangunawa. Mga minamahal, sabi po rito, people of today's generation tend to avoid commitment. Yung mga tao sa ating
henerasyon sa ating panahon ngayon ay madalas iniiwasan nila yung salitang commitment. Dahil ang gusto ng maraming tao ngayon yung liberated life, yung buhay na malaya, yung buhay na hindi sila nasasakal, yung buhay na hindi sila nakatali. Gusto nila yung buhay na silang masusunod. Ayaw nilang magpasaklaw, ayaw nilang magpailalim. Ayaw nila ng buhay, mga minamahal na naiipit sila, napipressure sila. Yun ang buhay na gusto ng ating henerasyon ngayon. Ulitin ko po, people of today's generation, they tend to avoid commitment. Gusto nilang, mga minamahal, maging malaya. Ayaw nila, mga minamahal, palagi silang tumatakas. Ayaw nila yung commitment, mga minamahal. Which is na, once na maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, napakahalaga ng ating commitment sa mahal na Panginoon. Kung paanong mahalaga yung commitment mo sa trabaho mo, kung gaanong mahalaga ang commitment mo sa pamilya mo, kung gaano kahalaga ang commitment mo sa negosyo mo, mga minamahal, mas lalo't higit na mahalaga yung commitment natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung commitment natin sa trabaho, yan pa panlupa lang. Yung commitment natin sa ating mga mahal sa buhay, panglupa lang po yan. Pero yung commitment natin sa ating mahal na Panginoon, ito po ay magpakailan-kailan pa man. Kaya ulitin ko, kung mahalaga ang commitment natin sa ating trabaho, sa ating mga kaibigan, commitment natin sa ating mga mahal sa buhay, yung ating commitment sa pamilya, mas mahalaga yung commitment natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ko rito, mga minamahal, and because of that uncommitted lifestyle, sa buhay na hindi po committed sa mahal na Panginoon o sa maraming mga bagay. Kagaya ng sinabi ko kanina, maraming tao they are tended, mga minamahal, to avoid commitment. Mga minamahal, tinatakasan nila, ayaw nila ng commitment. And because of that uncommitted lifestyle, almost 50% of all marriage end in divorce. Natatapos, mga minamahal, sa pag-divorce, paghiwalay. And then yung salitang divorce, mga minamahal, ito po ay abandoning the union of marriage. It is sin against God. Ayaw ng mahal na Panginoon salitang divorce. Sa ibang bansa, usong-uso doon ang divorce. Nagpapakasal, kapag merong hindi pagkakasundo, mga minamahal, madaling maghiwalay, mag-aasawa uli. Malayang-malaya uli silang makapag-asawa. Sa Pilipinas, hindi po ipinapasa ang batas ng divorce. Amen. Dahil naniniwala tayo, that is abandoning of union of marriage, mga minamahal, it is sin against God. Malaking kasalanan sa mahal na Panginoon kapag ang mag-asawa, mga minamahal, sila po'y pinag-isa ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Amen? Kaya kailangan, mga minamahal, yung husband and wife, malalim yung kanilang concern sa kanilang pagiging mag-asawa. Na wala kahit sino, hindi sila papayag na kahit sino ay papaghiwalayin sila, mga minamahal. Sapagkat it is sin against God. Ang paghiwalay ng mag-asawa ay kasalanan, labag sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na kung pagkatapos maghiwalay ay mag-aasawa uli ang lalaki, mag-aasawa uli ang babae. Yang batas na yan ay uso sa ibang bansa. Sa Pilipinas, walang divorce. Pero mayroon tinatawag na annulment. Hindi rin malayo, mga minamahal, sa salitang divorce. Naghihiwalay, apply ng annulment for annulment, mga minamahal. Kaya ito'y dahil po, mga minamahal, sa uncommitted lifestyle ng maraming tao. Ayaw nila ng commitment, ayaw nilang magpasakop, ayaw nilang magpa-under, ayaw nilang magpatali. Kaya, mga minamahal, hindi tumatagal yung buhay mag-asawa. Nagkukos ng divorce, nag-apply ng mga annulment. Amen. That is because of uncommitted lifestyle. Ang pangalawa, mga minamahal, over 1,500 pastors left the ministry every month. I mean, just imagine na according to their survey, every month, mga minamahal, ayon po sa kanilang survey, sa buong mundo, almost 1,500 pastors ang iniiwanan yung kanilang tungkulin. Almost 1,500 pastors, mga minamahal, iniiwanan ang kanilang obligasyon. Iniiwanan ng tupa, tinatalikuran ang kanilang tungkulin. That is because of uncommitted lifestyle. Ang sabi po rito, almost, mga minamahal, over 3,500 people a day left the church. Mga minamahal, almost 3,500
Christians, iniiwanan ang paglilingkod. Iniiwanan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tinatalikuran ang kanilang pananampalataya. That is because of uncommitted lifestyle. Ayaw nang napipressure. Ayaw nang nagpapasakop. Amen? Which is na yung word na committed, yan po yung word na commitment, yan po ay mga minamahal, kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil siya ang hari ng mga hari, siya ang ating Panginoon ng Panginoon, narapat lamang na ibigay natin ang ating buhay sa Kanya dahil buhay ang Kanyang ibinigay upang tayo po, mga minamahal ko, ay mapatawad. Buhay ang Kanyang ibinigay upang tayo po ay makasumpong ng kaligtasan, mga minamahal, at buhay na walang hanggang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rin, this is massive truth. Happened and because of uncommitted lifestyle. Ito po ay mga minamahal katotohanan na hindi po matatakasan. Na nangyayari sa ating panahon ngayon, maraming mga pastor sa ating church, may mga preacher na iniiwanan ng kanilang tungkulin, may mga manggagawa na tinatalikuran ng kanilang tungkulin na sinumpaan, mga minamahal. This is vow of commitment, mga minamahal. Tayo po ay sumumpa sa paglilingkod, tandaan natin, hindi sa tao. Hindi tayo nag-commit ng ating buhay, hindi sa preacher. Hindi natin i-commit ang ating buhay, hindi sa mga pastoral workers. Amen? Hindi natin i-commit ang ating buhay sa ating mahal na pastor. Ang buhay natin ay ibinigay natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating loyalty ay dapat nasa mahal na Panginoon. Wala sa tao. Amen? Dapat ang loyalty natin wala kay nanay, wala kay tatay. Dapat ang loyalty natin wala sa manggagawa. Dapat ang loyalty natin wala sa preacher. Dapat wala sa pastor. Dapat ang loyalty natin andoon sa mahal na Panginoon. Dahil kahit mawala ang pastor, kahit mawala ang preacher, kahit mawala ang manggagawa, kahit mawala ni sino man, mananatili ka pa rin naglilingkod sa Panginoon sapagkat ang loyalty mo ay sa mahal na Panginoon. Pero kung ang loyalty mo ay nasa tao, kapag mawala ang tao, kasama mo mawala ang iyong commitment. Kung ang loyalty mo ay nasa magulang, nasa mangaral, mga minamahal, kapag mawala ang mangaral, kasamang maglalaho ang iyong commitment. Pero kapag ang commitment mo ay sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga Kristiyano na kahit nawala ang ating beloved pastor, nawala ang ating beloved mamadir, ngunit mainit at maningas pa rin naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang dakilang patunay na yung commitment natin, yung loyalty natin, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Unang talata, Book of Proverbs, chapter 16, verse 13. Kaili po sa Tagalog. Ito sa karta na mga Kawikaan, karta 16, talata po ay 30. Praise the Lord. Sa 30 ganito po ang pagkasabi, mga minamahal, ikinikindat ang kanyang mga mata upang kumatha ng mga magdarayang bagay. Siyang nangangagaan. 16.3. 16.3. 16.3. Sa 3 po, mga minamahal, Paki-plus po natin sa screen yung Tagalog praise the Lord, version. iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at iyong mga panukala ay matatatag. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, ang iyong mga panukala, ang iyong mga gawa. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Yung word na panukala, it means mga plano natin. Amen. Yung mga plano natin, mga minamahal, ang Diyos ang nagbibigay tibay. Ang Panginoon ang nagbibigay tatag ng ating mga plano. Yan ay kung iukol natin. Kung ating pong mga minamahal iukol sa Panginoon, yung ating mga gawa, siya ang magbibigay tibay at tatag ng ating mga panukala, ng ating mga plano. Ang sabi sa English, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. Amen. Ibig sabihin, kasama natin ang mahal na Panginoon sa ating mga plano. Once na i-commit natin sa mahal na Panginoon lahat ng ating ginagawa, dahil yun po ang kalooban ng Panginoon, maging committed tayo sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, yung ating ilaan ang ating buhay sa Panginoon. Kailangan nating italaga ang buhay natin sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang buhay na ito ay palagi nating papakatandaan, hindi ito atin. Ito'y pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang buhay mo ngayon, ang lakas mo ngayon, ang hininga mo ngayon, yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Na tao tayo dito sa ibabaw ng lupa, na wala tayo ni isang dala, at lilisan tayo sa mundong ito, wala din tayong madadala. Kaya lahat ng nasa iyo,
ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay mo, lakas mo, hininga mo. Anytime, kukunin niya ng mahal na Panginoon dahil hindi yan atin. Hiram lang po natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sapagkat, kaya nga po, nang nais ng ating mahal na Panginoon, we need to commit our life to Jesus. Ibigay, italaga, mga minamahal, ilaan natin ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, upang sa lahat ng ating mga plano, sa lahat ng ating mga panukala, ay patatagin ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito, and they thought, amen, ito i-establish ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, whatever you do, He will establish you. Patatagin tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay magiging prosperous, mga minamahal, sa lahat ng ating ginagawa. I-bless ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa at bawat hawakan ng ating mga kamay ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yung word na commitment it is being faithful in service. Yung word na commitment, mga minamahal, is being faithful in service and valuing the things that is important to you. That is word commitment. Sabi ng ating pinag-aaralan, once you are committed sa mahal na Panginoon, kailangan, mga minamahal, faithful ka sa iyong service. Faithful ka sa iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. And you valuing the things that is important to you. Yung pinapahalagahan, yung mga bagay na importante sa iyo, mga minamahal. Siyempre, pag ang isang bagay ay mahalaga sa iyo, papahalagan mo ito. Amen? Pag isang bagay ay mahalaga sa iyo, ito ay importante, mga minamahal, para sa iyo. Ang sabi rito, mga minamahal, yung pagiging tapat sa Panginoon at pagpapahalaga sa mga bagay na importante sa iyo. That is word commitment. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ikaw ay tapat sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. You're serving the Lord faithfully because you are committed in Him. Ikaw ay tapat na maglilingkod sa mahal na Panginoon dahil, mga minamahal, itinalaga mo na ang buhay mo para sa Kanya. Nauunawaan mong lubusan na ang buhay mo ngayon ay hindi na pag-aari mo. Sabi ng Bible, we are bought with a price. That's why we are not in our own. That's why we need to glorify the Lord through our body, mga minamahal. Tayo po ay binili na ng mahal na Panginoon sa mahal na halaga, hindi sa magitan ng ginto, hindi sa magitan ng kayamanan. Tayo po ay binili ng mahal na Panginoon sa magitan ng Kanyang banal na dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Patunay na hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng iyong sarili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Payag ba tayo? Payag ba kayo? Na hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating mga sarili? Ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo na. Sabi ng Bible, we are God's own property. Ikaw, ako, tayo na narito ngayon na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Wag nating kakalimutan na hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating mga sarili. Ang nagmamay-ari na ng ating sarili ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil ang mahal na Panginoon ang nagmamay-ari na ng ating sarili, mga minamahal, nararapat lamang po na ating italaga. Ilaan na po ang bawat panahon, bawat yugto, bawat oras ng ating mga buhay sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas po na palakpak para sa ating dakilang Diyos. So ang sabi rito, ayaw ni Lord ng divided commitment. Ayaw ng Panginoon ng commitment na nahati. Amen? Sometimes marami sa ating ganito, sa ating paglilingkod, hindi po fully committed sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nahati, nadi-divide yung kanyang commitment sa ating mahal na Panginoon. Once our commitment is divided, para tayong namamangka ng dalawang ilog. Amen? Sino na po rito yung nakaranas na namangka sa dalawang ilog? I think wala pa. Amen? Dahil mahirap mamangka ng dalawang ilog. Isang bangka, dalawang ilog, mahirap po yun. Amen? So, imposibleng mangyari yun, mga minamahal. Pero ang sabi rito, once are committed, yung commitment natin sa Panginoon are divided, para tayong namamangka sa dalawang ilog, hindi magiging maayos ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gusto ng ating dakilang Diyos, kapag maglingkod tayo, kaya nga sabi ng Biblia, kapag mag-araro tayo, kung gusto natin maka-araro tayo ng maayos, tuwid ang ating pag-aararo. Kailangan, mga minamahal, nakatingin tayo sa unahan. Amen? Huwag titingin sa kaliwa, huwag titingin sa kanan,
bakit po ang magiging resulta, hindi magiging maayos yung ating pag-aararo. Ganon din po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po magiging maayos ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon kapag lingon tayo sa kaliwa, lingon tayo sa kanan. Ang gusto ng mahal na Panginoon, focus tayo sa ating dakilang Diyos. So look unto Jesus, because Jesus is the author and is the finishers of our faith. Huwag tayong titingin sa kaliwat kanan. Ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay gampanan po natin ng buong puso ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sabi po rito, ayaw ni Lord ng divided commitment. Ang gusto niya ay yung mga minamahal, paglilingkod na hindi nahati. Mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoon, sa Kanya lang tayo magpo-focus. Sa Kanya lang tayo maglilingkod. God is looking for a true worshiper. Ang hinahanap ng mahal na Panginoon sa ating panahon ngayon, 7.8 billion people around the globe, mga minamahal, napakaraming tao sa ibabaw ng lupa, 7.8 billion. Amen? Pero mga minamahal, iilan lamang po dito yung mga totoong mananamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. And the true worshiper, yan po ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung totoong mananamba sa ating mahal na Panginoon. Sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sumasamba sa Kanya sa katotohanan. That is the true worshiper. Amen? Yun ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating pinag-aaral, God is looking for a true worshiper. He is looking for a true Christian with a true commitment, mga minamahal. Hinahanap niya yung totoong mananampalataya, na totoong isinuko ang kanilang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Yung fully surrendered sa Kanya. Yung commitment natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ay buo. Ibibigay mo ang buhay mo, ilalaan mo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, if you love something, kapag umiibig ka sa isang bagay, importante sa iyo ang isang bagay, you commit your life to it. You commit your life to it. Once na umiibig ka, once na importante sa iyo ang isang bagay, ikukomit mo ang buhay mo, mga minamahal, para sa bagay na yun. Dahil importante sa iyo, dahil mahal mo. Amen? At ang sabi nito, if your job is important to you, you commit your life to it. Tama po? Kapag mahalaga sa iyo ang trabaho mo, amen, siyempre dapat lang pahalagahan natin yung mga trabaho natin dahil ang trabaho na yan ay bigay ng mahal na Panginoon. Yan ay kaloob ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat lang na pahalagahan natin yung trabaho natin. Pero huwag tayong papayag na mas mahalaga ang trabaho natin kaysa sa paglilingkod. Pero wala pong sinabi ng Biblia, huwag pahalagahan ang trabaho. Pahalagahan natin ang trabaho, pero wag lang mas mahalaga ang trabaho natin kaysa sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Kailangan top priority natin palagi ang ating mahal na Panginoon. Say amen. Say amen. Dapat top priority natin ang mahal na Panginoon. Mas mahalaga pa ang Panginoon sa trabaho, mas mahalaga sa negosyo. Pero hindi po sinabi na wag natin pahalagahan ang ating trabaho. Pahalagahan natin ang ating mga source of income. Pahalagahan natin ang ating mga negosyo. Pahalagahan natin yung ating mga trabaho. Dahil pagpapala yan galing sa mahal na Panginoon. Kung wala tayong trabaho, kung wala tayong source of income, kung wala tayong business, saan tayo kukuha ng ating mga pangangailangan sa araw-araw? Paano tayo makakakain? Paano tayo makakadalo? Paano tayo makakatulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon kung wala tayong mga trabaho? Wala tayong source of income. And ay blessing galing kay Lord. Ang punto ng Biblia, pahalagahan natin yung trabaho natin. Amen? Pero higit nating pahalagahan ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Minsan, tayo po ay nakaka-experience ng critical or crucial decision kung anong ating pipiliin. No? Ilan sa ating mga nagtatrabaho, na-experience natin yan. Ano ba ang mas matimbang sa atin? Ano ba ang mas importante sa atin? Yung trabaho natin o yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon? Minsan dumaranas tayo ng ganyan mga crucial, mga critical na mga desisyon kung ano ang ating pipiliin. Amen? Ngunit yung matalinong mga Kristiyano, inuunang palaging hanapin ang kaharian at katwiran ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Dahil kapag makita ng mahal na Panginoon na ang puso mo ay committed, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, higit pa, mga minamahal, sa commitment mo sa trabaho, ibibless ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos.
Eh, ang sabi rito, if your job is important to you, you commit your life to it. Mag-spend ka ng time, mag-spend ka ng effort. Dahil importante sa iyo ang trabaho. Hindi mo pababayaan yun. Amen? Pero kapag mahal na Panginoon ang usapan, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Once you are committed, iiwanan mo ang trabaho mo para sa paglilingkod. Iiwanan mo ang negosyo mo para sa paglilingkod because you are committed. Amen? Uunahin mo palagi si Lord. Uunahin mo palagi ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Although na importante sa iyo ang trabaho, pero naunawaan mo, na-absorb ng iyong isip, na-absorb ng iyong puso, na mas importante ang mahal na Panginoon, mga minamahal, sa trabaho. Dahil ang trabaho, sino nagbigay? Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Yes. Yung job, maka-earn tayo ng pera. Amen? Pero sa Lord ang nagbibigay ng success. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. If your family is important to you, you commit your life for them. You spend time, spend love, spend effort for them. Dahil importante sa iyo ang pamilya. Tama po ba? Gagawin mo ang lahat. Amen. Para sa iyong pamilya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero once you are committed sa mahal na Panginoon, nauunawaan mo na mas mahalaga ang Panginoon kaysa sa pamilya. Dahil sa magaling ang pamilya, sa mahal na Panginoon lang naman. Amen, siyang nagbigay sa iyo ng anak, siyang nagbigay sa iyo ng asawa, siyang nagbigay sa iyo ng mga mahal mo sa buhay. Yan ay galing sa mahal na Panginoon. So once you are committed, mga minun, importante sa iyo ang iyong mga mahal sa buhay, you spend time for them, you spend effort, you spend love for them. Dahil importante sila sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero wag nating kakalimutan, mga minamahal, kung sino ang mas importante, kung ang pamilya ba natin o ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Hindi ko po sinabi na hindi mahalaga ang pamilya. Ang pamilya ay mahalaga. Amen? Lalo na kung minsan-minsan lang tayo nagkakasama. Minsan-minsan lang tayo nagkikita-kita, mga minamahal. Pero mga minamahal, kailangan din natin ipakita sa mahal na Panginoon na mas mahalaga ang ating paglilingkod sa Kanya kaysa sa ating mga pamilya. So ito po yung malaking question. Sa mga bagay na importante sa iyo, sa mga bagay na mahalaga sa iyo, mga minamahal, sino ang pinaka-importante? Siyempre walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sapagkat siya ang ating buhay. Siya ang ating kalakasan. Amen. He's the reason of our living. Siya po yung dahilan bakit tayo nabubuhay, ang ating mahal na Panginoong si Kristo. Siya po ang dahilan, mga minamahal, bakit tayo naglilingkod. Siya po ang dahilan bakit natin ginagawa ang ating ginagampanan sa tungkulin sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang dahilan. Tayo po'y nanatili, tayo po'y nakapagpapatuloy. Ito'y dahil sa mahal na Panginoon. Amen? Kasi lahat ng ating ginagawa, dapat may meaning. Lahat ng ating ginagawa, dapat meron tayong malalim na dahilan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Bakit ka nagpupuri? Anong dahilan? Siyempre ang ating mahal na Panginoon. Bakit ka dumadalo? Ano ang dahilan? Mga minamahal. Dahil the more na malalim ang ating dahilan, the more, mga minamahal, tayo po ay nagiging maningas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Namamotivate tayo. Dahil po sa malalalim na mga reason natin, bakit ginagawa natin ang bagay na yan? Kagaya po sa amin, mga beloved workers. Gumigising kami sa umaga, although na masarap pa sanang matulog, lalo na kung pagod ka mga minamahal kahapon. Pero gumigising kami dahil mayroon kaming malalim na dahilan. Meron kaming malalim na reason. Although na masarap sanang matulog, masarap sanang magpahinga, pero bumabangon kami, mga minamahal, dahil meron kaming malalim na dahilan. Meron kaming malalim na reason bakit namin ginagawa yung bagay na yun. Kasi lahat ng ating ginagawa, dapat meron tayong malalim na dahilan. Dahil yung malalim na dahilan ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang patuloy na ganapin at luwalhatiin ang kabanal-banalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit pagod ka, kahit exhausted ka, kahit mahina ang katawan mo, babangon ka sa umaga dahil mga minamahal, malalim ang iyong dahilan. Gagawin mo ang isang bagay kahit mga minamahal, napapagod ka, ikaw exhausted na mga minamahal, gagawin mo ang bagay na yan dahil meron kang malalim na reason. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Ganon din po kami mga preacher. Mga minamahal, patuloy kaming nangangaral. At ang malalim na dahilan niyan, mga minamahal, dahil nais naming gampanan ang pagkatawag at pagkapili sa amin ng ating mahal na Panginoon. Unawaan namin na hindi tawang tumawag sa amin, hindi tawang pumili sa amin, hindi tawang humirang sa amin. Nandito kami sa tungkulin nito upang ipangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito ang calling namin, ito ang tawag sa amin ng ating mahal na Panginoon. At the more na nagkakaroon kami ng malalim na dahilan upang gampanan ang aming mga tungkulin, ito po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan na patuloy mangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. 1 Kings chapter 8 verse 61. Kindly po. Amen. Dito po sa aklat ng unang mga hari, kabanatay 8, talata po ay 61. Kaya't maging sakdal nawa ang inyong puso sa Panginoon nating Diyos, na magsilakad sa kanyang mga palatuntunan at ingatan ang kanyang mga utos gaya sa araw na ito. Amen. Amen. Let your heart therefore be committed to the Lord. Amen. Hayaan ninyo ang inyong mga puso maging sakdal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hayaan natin ang ating mga puso. Ilagak natin ito sa mahal na Panginoon. Lord, ang buhay namin ay para sa iyo lang. Ang lakas namin ay para sa iyo lang. Mahal na Panginoon, maglilingkod kami sa iyo habang may buhay kami. Habang may lakas kami, mahal na Panginoon, maglilingkod kami sa iyo. Habang may hininga kami, maglilingkod kami sa iyo. Gumaling man yung karamdaman ko, hindi, maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Tugunin mo ang aking panalangin o hindi, maglilingkod pa rin ako sa iyo, mahal na Panginoon. Dahil may mga Kristiyano, kapag may mga panalangin na hindi tinutugon, nawawala na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kapag may karamdaman na hindi pinagagaling, nawawala na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag may problemang hindi nalulutas, nawawala na. Kapag sinasaway, tinuturuan, umaayaw na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nasaan yung commitment doon? Amen. Once you are committed, kahit anong mangyari sa buhay natin, patuloy tayong maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Let your heart therefore be committed to the Lord. Patuloy na ilagak ang ating mga puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nito, now if you say God is important above all things, how much time you spend for Him? Kung sinasabi mo na ang Panginoon ay mahalaga sa lahat ng bagay. Amen. Dahil totoo naman po, mga minamahal, mahalaga pa siya sa trabaho. Say amen. Mahalaga pa siya sa negosyo. Ano man ang ating mga hanap buhay, source of income po natin, palagi natin tatandaan, mas mahalaga ang Diyos dyan. Amen? Amen. Pwedeng kunin niyo ng mahal na Panginoon anytime now. Kapag makita ng mahal na Panginoon, yan ang malaking sagabal sa paglilingkod mo. Kapag makita ng Panginoon na yan ang malaking sagabal sa paglago mo, pwedeng kunin niya ng mahal na Panginoon. Kaya para hindi kunin ng mahal na Panginoon, ano man ang nasa iyo ngayon, amen, kailangan ibigay mo, mga minamahal, ang buhay mo, italaga mo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang importante sa iyo ay ang ating mahal na Panginoon, how much time you spend for Him? Kung para sa iyo, importante sa iyo ang ating mahal na Panginoon, we are talking of amount, mga minamahal. Gaano kalaki ang mga minamahal spend mo para sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? If you say that reading the Bible is important, how much time you spend in reading the Bible? Kung sinasabi mo na importante ang Biblia, amen, mahalagang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, mga minamahal, ilang oras ang nailalaan mo para magbasa ng Biblia? Kasi lalabas, mga minamahal, na mga ipokrito tayo. Lalabas na dinadaya natin ang ating sarili kung sasabihin natin na importante ang Biblia pero wala tayong Biblia. Amen? Di ba? Dinadaya natin ang ating sarili. Sinasabi mo na importante ang Biblia pero wala kang Biblia. Wala kang daladalang Bible. Amen. Sasabihin mo, Brad, yung Bible nasa cellphone naman. Hindi mo yan matatawag na Holy Bible kapag nasa cellphone. Yung cellphone, hindi yan holy. Iniwala kayo? Yung cellphone, hindi yan banal. Maraming mga seductive na mga picture ang nasa cellphone. Hindi yan banal. Kaya, if you say that Bible is important, how much time do you spend reading the Bible? Kasi kung sasabihin mong importante ang Biblia, pero wala kang Biblia, idinadaya mo ang sarili mo.
Amen. Sasabihin mo na, importante ang prayer? Magkakaroon ka ng conclusion na ang prayer ay importante. Di ba? Umi-amen tayo pag sinabi sa atin na, importante bang prayer? Ang sasabihin natin, amen. Ibig sabihin, sumasang-ayon tayo na importante ang prayer. The question is, how many time we spend in prayer? Amen? Baka pati pagkain, hindi tayo nagpipray, subo agad. Pero sabi ng Bible, lahat ng ating gagawin, kailangan may kalakip na panalangin. Bago tayo kumain, manalangin. Bago tayo maligo, ultimo yung tubig na ipapaligo natin. Ipag-pray natin, i-bless ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun po ang ibig sabihin. Kung sinasabi mong importante ang Panginoon sa lahat ng bagay, how many time you spend serving Him? Gaano kalaki yung binibigay mong oras para sa Kanya? O baka mas marami ang oras mo, mga minamahal, sa mga bagay lamang na material. Baka mas marami ang oras mo sa trabaho. Baka mas marami ang oras mo sa negosyo. Baka mas marami ang oras mo sa pag-aaral. Kaysa sa oras na binibigay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag sinabing mahalaga sa iyo ang Diyos, ibig sabihin, mga minamahal, ibibigay mo sa Kanya ang higit na oras, higit sa oras na binibigay mo sa mga bagay lamang na nalilipas dito sa lupa. Because you are committed in Him. You are faithfully committed in Him. Ibinibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Kahit kung sasabihin mong, importante sa iyo ang mahal na Panginoon, pero linggo ka lang nasa gawain, hindi po yan totoo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sasabihin mo, Lord, importante ka sa amin. You are the love of my life. Ang buhay mo, ang buhay ko ay sa iyo, Panginoon. Mamamatay ako naglilingkod sa iyo. Importante ka sa akin, higit sa ano mo mga bagay. Pero Sunday lang tayo nakikita, hindi niyo ako makukumbinsi. Kahit ang Panginoon, hindi niyo makukumbinsi. Amen? Amen? Nakakalungkot. Wednesday, ilan lang attendance. Friday, ilan lang attendance. Pag Sunday, marami tayo. Ibig sabihin, maraming Sunday Christian. Salamat sa mahal na Panginoon dahil nandito pa rin kayo dumadalaw. Pero we need to convince the Lord na siya po ang pinakamahalaga sa atin. Amen? Nakuha niyo po yung punto ko? Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag sinasabi mong importante sa iyo ang mahal na Panginoon, ibig sabihin, aktibo ka sa gawain, aktibo ka sa paglilingkod. You are totally present. Amen? You are totally present. At the same time, present din ang puso mo sa paglilingkod. Dahil mahirap naman yun, nandito kayo, pero yung puso mo, mga minamahal ko, nasa malayo. Yung puso mo nasa negosyo. Yung puso mo nasa trabaho. Mahirap po yun. Meron naman tayong kapatid ng Brad, kahit hindi ako dumalo ngayon, pero yung puso ko naandyan, asa dapit. Baka maapakan, baka maupuan yung puso mo. Di ba mayroong ganun Kristyano? Na Brad, kahit di ako dumalo, yung puso ko naandyan. Di man ko musimba, Brad, pero akong kasing-kasing anaadiha. Asa dapit. Tingalig matumba na, umalingkuran, mga minamahal. Looy ang imo kasing-kasing. Mapisa. Di ba? Yun po ang ibig sabihin. So kung nandito ka, dapat nandito rin ang puso mo. Dahil mga minamahal, kahit nandito ka, pero ang puso mo nasa malayo, o kaya ikaw ay hindi dumalo, imposible mangyari ang puso mo ay narito. Imposible po yun. Yung point ko po, kung sasabihin ninyo na importante sa inyo ang Panginoon, higit sa anumang bagay, dapat aktibo tayong naglilingkod. Inuuna natin palagi ang ating mahal na Panginoon, higit sa anumang mga bagay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, if you say that prayer is important, how much time you spend in prayer? Amen? Ilang beses tayo nagpe-pray sa loob ng isang araw? Diba? Si Daniel, umaga nagpe-pray. Tanghali nagpe-pray. Pagdating ng gabi, nagpe-pray po siya. Dapat ang prayer natin, walang limitasyon. Sa tuwing naaalala natin ang ating mahal na Panginoon, pwede tayong manalangin sa Kanya kahit pabulong. Yan ang patunay na importante sa iyo ang prayer. Dahil prayerful ka eh. Di ba? Kapag prayerful ka, ibig sabihin, importante sa iyo ang prayer. Dahil prayerful ka eh. Kaya importante sa iyo ang prayer. Hindi ka magiging prayerful as long na hindi importante sa iyo ang prayer. Amen. Bakit ka magiging prayerful kung hindi naman importante sa iyo ang prayer? Pero kung deep in your heart, importante sa iyo ang prayer, magpipray ka. Dahil importante para sa iyo ang prayer.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pagdalo, importante bang pagdalo? Lakas nating umimen, no? Importante sa atin ang pagdalo. Sabi ng mahal na pastor, ang gusto ng langit itaas ang kamay. Maraming nagtataas ng kamay. Di ba gusto natin ang langit? Sabay sasabihin ng mahal na pastor, dumalo ng 3 beses sa loob ng 1 linggo, nagbababaan na yung kamay. Pero pag gusto ng langit, ang daming nakataas. Nung sinabi ng mahal na pastor, yung gusto ng langit, itaas ang kamay, dumalo ng 3 beses sa loob ng 1 linggo. Isa-isang nagbabaan. Amen? Amen. Yun po ang ibig ko pong sabihin. Kung sa isip ninyo, sa puso ninyo, importante sa inyo ang pagdalo, mga minamahal sa gawain ng ating mahal na Panginoon, dapat sa ating mga pagkakatipon, nandito kayo, kasama namin, sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi nito, once you are committed to Christ, it will tested by your action. Mapapatunayan sa iyong gawa kung totoo kang committed sa ating mahal na Panginoon. Yung kahit umuulan, dadalo ka. Kahit mainit, dadalo ka. Why? Because you are committed. Committed ka sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kahit may problema, sasamba ka pa rin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kahit maraming pagsubok, dumating man mga minamalang kaliwat kanan ng mga suliranin, maglilingkod ka pa rin sa ating mahal na Panginoon. Why? Because you are committed sa ating mahal na Panginoon. Isinuko mo na ang buhay mo. Ibinigay mo na ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Sa gitna man ng kalusugan, maglilingkod ka. Sa gitna man ng karamdaman, maglilingkod ka pa rin sa mahal na Panginoon. As long na kaya mong ihakbang ang iyong paa mula sa pintuan ng iyong bahay patungo sa gawain ng mahal na Panginoon, dadalo ka sa gawain ng ating dakilang Diyos. Maliban na lang siguro, mga minamahal, kung hindi mo na kayang umakbang. Maliban na lang siguro kung hindi mo na kayang tumayo. Maliban siguro kung hindi mo na kayang sumakay. Pero as long na kaya mo pang tumayo, kaya mo pang maglingkod, kaya mo pang maglakad, gawin mo ito. Ipakita mo sa mahal na Panginoon na karapat dapat ka, mahal na minamahal, na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Colossians chapter 3 verse 23. Last verse na po ito, mga minamahal. Tayo po iaawit na. Amen. Last verse, dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kabanatay 3, talata po ay 23. Ano mang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Gawin natin ang ating ginagawa hindi para sa tao. Huwag tayong magpasiklab sa tao. Huwag tayong magpa-impress sa tao. Dapat magpa-impress tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Kung gusto mong ma-promote sa trabaho, tumaas ang sweldo mo, huwag kang magpa-impress kay boss. Amen? Huwag kang magpa-impress sa amo mo. Magpa-impress ka palagi sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Dahil yung promotion, yan po'y galing sa ating dakilang Diyos. Ano pong sabi mga minamahal? And whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto man. Gawin mo ito para sa mahal na Panginoon ng buong puso. Ano man ang ginagawa mo, mga minamahal, gawin mo ito ng buong puso. Hindi para sa tao, kundi para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag committed ka sa mahal na Panginoon, hindi mo iniisip yung gastos sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi mo kinikwenta, hindi mo binibilang yung gastos mo sa pagdalo because you are committed to the Lord. Yung pagod, hindi mo yan iniisip, mga minamahal, yung oras na ginugugol mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi mo yan iniisip, mga minamahal. Kahit minsan lumalampas tayo sa oras, hindi mo yan iniintindi. Ang importante sa iyo, makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang buong isang linggo, ito'y pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Amen. Naalala ko, nandun ako sa isang outreach. Lumampas ng oras, amen, dahil mahabang testimony portion, maraming mga nag-perform sa gawain dahil Holy Supper, merong isang kapatiran na nagmamadali siguro, pumunta sa harapan, nagsinyas ng, nagsinyas ng, stop na raw, stop. Amen. Amen. Siguro gusto nang ipatigil yung gawain dahil siguro gusto nang umuwi, baka may importante pang lakad, may importante pang pupuntahan, huwag natin kakalimutan, minamahal, na ang buong isang araw ng linggo, yan ay pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. What is kung lumampas tayo ng 30 minutes?
What is kung lumampas tayo ng isang oras, mga minamahal? Basta't ginagawa natin to para maluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ganun pa man, nagsusumikap kami na matapos ang oras sa insaktong oras kung saan, mga minamahal, ating itinalaga. Amen? Nagsusumikap kami, mga minamahal, para sa kapurihan, kalawalhatian ng Panginoon. Pero what is 30 minutes kung lalampas tayo? What is 1 hour kung lalampas tayo, mga minamahal, para sa kapurihan at kalawalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya hindi natin iniisip yung gastos. Once we are committed sa paglilingkod, bahala kung magkano ang gagastusin. Basta alam natin, ginagawa natin ito para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Yung pagod, hindi natin iniisip. Yung oras natin ginugugol sa paglilingkod, hindi natin ito iniisip because we are committed in serving the Lord. Hindi tayo nagrereklamo, kahit puyat, kahit pagod. Amen? Basta papaglingkuran lamang natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil nakikita ng Panginoon na wala tayong inaaksayang oras. Habang may buhay tayo, may lakas tayo, gagawa tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating pagganap ng ating mga tungkulin ay buong puso nating ipinapamuhay ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Sa oras nito, mga minamahal, tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang hinahanap ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay yung true worshiper. Yung totoong mananamba, true worshiper, mga minamahal, a true Christian with a true commitment sa ating mahal na Panginoon. Alam ko po maraming bagay na mahalaga sa atin. Pero huwag natin kakalimutan, ano ba ang mas mahalaga sa atin? Dapat ang pinakamahalaga sa buhay natin, walang iba kundi ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Dahil dyan tayo susukatin kung tayo ba'y karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Malapit nang tumunog ang huling tunog ng trompeta. Sa isang kasap mata darating ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Titimbangin ng mahal na Panginoon kung gaano natin ibinigay ang buhay natin sa Kanya. Kung paano natin itinalaga ang buhay natin sa Kanya. Kaya kailangan ang Kristiyano maging committed tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Dedicated to
Until my calling is fulfilled, here I am, Lord, here I am, here I am. I long to do your will. I long to do your will, Lord. Here I am. Here I am, Lord. I follow your command. Yes, there is Jesus. Here I am. Until my calling is fulfilled. Yes, Lord. Maglilingkod kami sa iyo. Habang kami may buhay, habang kami may lakas, habang kami may hininga, habang kami may tinig, gagampanan namin ang aming tungkulin. Ang pagkatawag mo sa amin, mahal ng Panginoon. Aming ilalagak sa iyo. Ibibigay sa iyo ang aming buong buhay. Mahal ng Panginoon. Hallelujah. Here I am. Until my calling is fulfilled. Here I am. Here I am, Lord. Here I am, Lord is Jesus. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang mahal ng Panginoon. Sabay-sabay tayong umawit. Nandito kami, mahal ng Panginoon. Handang sundin ang kalooban mo. Ganapin ang kautusan mo, mahal ng Panginoon. Lord, hallelujah. Here I am. Here I am, Lord. Till my calling is fulfilled. Here I am, there is Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Alam ko po, mga minamahal, na walang mas importante sa atin kundi ang paglingkuran ng mahal na Panginoon. Mas mahalaga ang ating mahal na Panginoon higit pa sa ating trabaho. Mas mahalaga ang mahal na Panginoon higit pa sa ating mga negosyo. Batid ko po, mga minamahal, kung kayo nag-aaral, mas mahalaga ang Panginoon kaysa sa inyong pag-aaral. Kung kayo may mga trabaho, batid ko na mas mahalaga ang Panginoon kaysa sa iyong trabaho, mga minamahal. Yung point ko po, malapit nang dumating ang ating mahal na Panginoon. Ipakita natin hindi sa tao, ipakita natin sa mahal na Panginoon na ang buhay natin, buong buhay natin ay para lamang sa Kanya. Kapag bumalik ang ating mahal na Panginoon, na part-time lang para sa atin ang paglilingkod, dadalo kung gustong dumalo, hindi kung hindi. It means hindi ka committed sa mahal ng Panginoon. Paano ang kaligtasan mo, mga minamahal? Ang gusto ng ating dakilang Diyos, unahin natin sa higit sa anumang mga bagay. Tayo may manalangin sa mga oras nito. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Lord, Ikaw higit na nakakaalam ng nilalaman ng aming mga puso. Batid mo kung sino kami, batid mo kung ano kami. Batid mo kung papaano kami maglingkod sa iyo. Batid mo kung gaano ka-importante sa amin. Mahal na Panginoon, minsan pa, buksan mo ng aming puso at kaisipan. Napahalaga namin ang paglilingkod sa iyo higit sa anumang mga bagay, mahal na Panginoon. Pagkat Ikaw ang lahat sa amin, nabubuhay kami para sa iyo dahil sa iyo. Ikaw ang dahilan bakit kami nanatili naglilingkod. Gumaganap sa iyong kalooban dahil mabuti kang Diyos sa aming mga buhay. Wala kaming may babayad, mahal na Panginoon. Wala kaming may gaganti. At bilang tugon sa lahat ng kabutihan mo sa aming mga buhay, paglilingkuran ka namin na may katapatan, gaganapin namin ang iyong kalooban, abot sa aming makakaya. Sa unang dalangin ng aming mahal na pastor, bless us, O Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamalipatong natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman, demonyo ng mga sakit, gumaling, problema, malutas, sa pangalan ng ating dakilang Diyos, tayo manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat,
sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa aming mga ulo. Anumang karamdaman ay gumaling. Anumang problema ay malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now, demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit. Poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa aming paglago, hadlang sa aming paglilingkod. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dikilang Diyos. Minamahal, tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And jump 3 times, express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kalawalhatian po. At pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong si Kristo po lamang. At tayo po ay dadako na po sa ating special love offering. Mga minamahal, tayo po ay patuloy na magbigay, magkaloob sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At tayo po ay manalangin para po sa ating special love offering aking binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Rinaldo Nilmao para sa pananalangin sa ating special love offering. Tayo po ay manalangin, mga minamahal,